Good morning sa lahat. Ito po ang pangalawang episode sa story ko sa buhay ko. Ako si Master Sergeant Alberto Duhig, 815-125 Infantry Philippine Army. Yung isalaysay ko, yung pangalawang pangalawang episode, doon nangyari sa San Miguel, Bulacan, Barangay Bantog. Doon kami nag-repressure kami galing Cotabato. Nagpunta kami doon, nag-repressure. Tapos pag repressure namin, tama-tama yung namin. Kasama ko si Master Sergeant Ronnie Ledesma. Sila ang kanang dito sa pangalawa nga sasakyan. Yung una kasi dalawang sasakyan namin na sinakyan, dalawang armak. Dayon yung silupin na takip ng mga bintana, binaba ng driver para hindi kami makita. Pero dito sa huli, makita kami. Kasi nag-raid kami sa NPA doon sa mga bahay-bahayan doon sa Barangay Bantog. Lapit na mag-alas 5 ng hapon. Tama-tama yung yung dos-dos natin sa regiment nakadaan doon. Nagbili pala ang nagbili ang may inutusan ang NPA na yung may-ari ng bahay, asawa ng security guard. Pinabili siya ng ulam, tanghali. Tapos pagpunta nila doon para sinamahan siya ng 4 na babae, kay babae man yun. Pero hindi lumapit doon sa may tindahan. Pagdating doon sa tindahan, nagsabi yung may-ari ng bahay, yung ni-raid nila ni Master Ledesma, nagsabi na inutusan ako ng kanang NPET na magbili ng ulam. Yung 4 na babae doon sa unahan, naghintay sa akin, mga NPA yun. Tapos sabi ng kung makakita ka ng sundalo mao ni Barangay Bantog. Ang postihan ng kalaban bali 4 na bahay. 4 na bahay bali 37 sila lahat. Pag dating ng do sa regiment, sinabihan kami na may raid tayo. So, nagkuhan na ng dalawang armak para masakyan namin. Para kasi malapit na kanang alas 5, baka magdilim, hindi na kami maka-raid sa kalaban. So, ngayon, pag sakay namin, papunta doon, dahan-dahan lang ang takbo ng armak. Hanggang nakarating kami doon, mga 5 na. Pagdating namin doon, tinuro na sa sa guide na yon na ang unang bahay. So, dito sa tabi ng kalsada, irrigation yun. Then tapos dito sa kabila, yon ang barangay hall nila. Tapos may basketball court. Yung iba pala nga NPA, naglaro ng basketball, naglaro. Pero yung mga baril nila, doon lang sa may bahay. Hindi mo yung bahay. Kasi yung mga NPA doon, nagpulong-pulong sa yung araw pa. May maliwanag pa. Mga isang araw sila doon, nagpulong-pulong. Tapos nangulikta ng yung tax nila. Nangulikta sila ng pera, bigas, para pagkain nila siguro doon sa bundok. So, yun na. Tumalon na kami kasi sabi ng guide, yun na ang bahay. Alangan, medyo nag-alanganin ako kasi may mga bata dito sa gilid sa bahay. Tapos, naglaro-laro. Tapos, may naglaro dito sa kabila o dito sa tabi. Yung nakita ko dito sa gilid, susugal yung mga tao ng tungit dito sa kabila. Tapos, pag
pag assault namin doon sa bahay, kasi malapit malang sa kalsada yung bahay, tabi raman sa kuan, mga naalang sa estimate nako nala sa mga 15 meters galing sa kalsada, irrigation dayon, tapos sa unahan ang bahay na i-raid namin. Pag assault doon, kasama yung mga classmate ko, tapos si classmate ko si Eric nga Idoria, sila Sergeant, yung team leader ko doon, si Pedregosa, Ramon Pedregosa, ang team leader ko doon. Siya ang nag-lead sa amin. Kasi dito sa kabila man si Sergeant Olivares, siya ang kuan doon sa kabila din. So, pag kuan namin, pasok doon na, nagputukan hanggang na dito, umikot ko dito sa kabila, nakita ko yung babae na tumakbo, nagganyan ng kuan, bata. Pero yung babae na yan, NPA pala yun. Nagkuha lang siya ng bata para hindi siya mabaril namin. So, pinabayaan namin kasi itong kuan, itong lugar na to, palayan man to. Yung mga bahay na lang sa mga gitna ng palayan. O doon nakakuan. Pero maganda yung kuan doon, pamumuhay ng mga tao. Kasi maganda yung mga bahay nila. Maganda yung mga bahay. So, pero ang kuan doon, kasi nag-harvest ng palay, yun siguro nagpunta ang NPA para magkolekta sila ng tax nila. Kasi nag-harvest naman ng palayan. Tapos yung kuan, yung palayan, walang tubig. Bali, tuyo yun. Nagka-kuan na. So, doon nagputukan. So, pagkatapos putukan, wala mang kuan, walang pumasok sa bahay. Sabi ko, ako na, basta magkuan ka. Sinabihan ko yung junior ko, magsuporta ka sa akin para si Sinyo yun, Sinyo, Pepsi Sinyo, siya ang nagsuporta sa akin. Tinadyakan ko yung pintuan. Pagtadyak ko, pumasok yung kabats ko. Pumasok. Pumasok ako doon sa kwarto, siya dito sa kabila. Pero ang mga NPA doon pala, wala nang buhay, na kinuha ko na yung mga baril, ganyan, na kakuha ko ng baril, mga 3, yung iba, tinapon ko na lang sa bintana, tinapon ko doon, kinuha ng kuan, tapos binigyan ko yung kuan, team leader ko ng isang baril, paglabas ko, doon na ang kuan, doon na ang may dalawa kaming nakuha doon sa gilid. Gilid na dalawang NPA. Pero dito, yung nakita ko nagdapa na babae, wala na, umalis na. Nakaalis na siya. Nakaalis na siya. So, yun pala, NPA. Kasi doon namin pag pangalawang search, kasi umalis man ako, pangalawang search kasi yung ibang baril dito sa may nakuha ko sa ilalim ng katri, then dito sa may kanang itaas sa yung banig dito sa ilalim ng mga banig. So pag pangalawang search, doon namin nalaman kasi kinuha namin yung mga bag na naiwan doon. Pag tingin may mga underwear ng babae, doon namin nalaman na kasama pala yung pinadapa ko doon. Kasi may mga bala ng 45, pero wala kaming nakita nga 45. Dito siguro nilagay niya sa gilid. So, doon naman sa unahan, sila ni Sergeant Ledesma, doon nagputukan na sila. Sila Master Ledesma, nagputukan na doon. Hanggang nakaalis yung security, yung bana ng yung asawa ng nagsumbong doon sa tindahan, yung inutusan ng NPA na magbili ng pagkain. Hanggang nakarating sa kanila, tapos ang kalaban doon sa likod. Pag medyo hanggang mga
5:30, mga 5:30, kuan pa yun, maliwanag pa yun. Nakita ko na yun dito sa left side namin, yung tin company. Yung tin company dito, nag-skirmisher sila, papunta doon sa amin. Pero ang kalaban, makita man namin kasi kahit medyo malayo-layo na sila, pero palayan man, makikita mo yung nakabitbit ng baril. Kaya ma-identify mo talaga yung kalaban. Nandoon na, papuntan lang sa kuan kasi may mga kuan man doon, sir. Kanang mga motorcycle, mga van, naghintay kay para makakuan sila, sakay para makaiktad sila. Grabe, makalis. No? Ang lapit lang sa kanya. Oo. Hanggang kanang medyo palagi pong kuan, bakbakan kay nakipagbakbakan pa man sila doon. Pero dito sa amin na-clear na. Hanggang pag kuan nila mga alas 6 na, hindi na namin talaga na habol ang kalaban kasi may sasakyan man sila. Doon may kalsada man doon. Pero pag kuan, nandoon na ang regiment na kuan na, kinarga na yung mga patay, sir, sa 6x. Tapos ang mga baril na recover, sinakay na. Pero naabutan pa kami doon ng mga alas 7 ng gabi. Kasi i-search pa gyapon ba? Kahit madilim na, i-search pa rin. Ngayon, pagdating namin doon, tuwang-tuwa si Sir, si General Lim ang doon, sir. Noong panahon na yun? Sir, General Lim. Espadero pa ba yun? Espadero pa yan? Espadero pa yun, sir. 99 Espadero yun noon. 2000 na yun, sir. Oo. 2000 na yun, sir. Encuentro dito, sir. Oo, pagkatapos nun si General Ledesma eh. Pero ano kasi yun, naging malaking score kasi yun sa atin sa PSRR noon eh. Sir. Yun ang sir. Kaya doon ako na sir, ng unang-unang sir na nag-gold cross ako doon, sir. Tapos na-promote ako ng bali Pepsi. Sige nga, Master, ikwento mo nga yung mga panahon na yon na masarap magka-Gold Cross. Kasi lalo na, ka pa nun? PFC ka pa lang nun. Private pa lang, sir. Private ka pa lang, nag-Gold Cross na. Sir. Bali, pag yung makakuan ka ng Gold Cross, masarap sa pakiramdam yun, sir. Basta kasi pinaghirapan mo kasi, sir. Pinaghirapan mo. Tsaka dugot pawis talaga yun. Tapos, lalo na kung sir, natulungan ka sa mga officer, lalo na sa regimental commander namin na yung maka-recover na ma-promote talaga. Anong panahon na yun? Ano man talaga eh? Isang ranggo. Kaya doon, na-promote ako ng PFC. PFC. Pag dating doon, na-promote na ako ng PFC. Natuwang-tuwa na ako kasi PFC na ako. Hindi na siguro ako nang masyado nga mapansin ba. Wala pa rin. Ng mga senior. So, kaya pagka doon na namin sa regiment, so yung namin, repressor doon na bali 3 months, yung repressor namin nga 3 months, maganda yun kasi naka-score kami na yung yung score namin maganda kasi naka-recover, yung mga doon, sir, hindi basta-basta yung mga NPA, sir, kasi mga license engineer. Then license teacher, kasi doon talaga namin nakuha sa nila, sir, wallet. Mga license, sir. Sabi namin, naman to, na mga NPA, sayang ang buhay nila, sir ba? Kasi doon lang sila kung hindi pa sila mag-NPA siguro, sir, hindi sila nag-NPA, hindi siguro mangyari sa buhay nila. Maganda pala siguro ang buhay nila kasi mga license man, sir. Nagtaka nga kami nga, bakit itong mga tao na to, mga license man, hindi man to mga walang pinag-aralan. May mga nakatapos man, mga lisensyado man, pero nagamit lang nila sa konserba. Siguro, sa commander siguro, na bringwas talaga sila. Doon pa siguro sa eskwelahan nila, sir.
doon sa eskwela nila, na brainwash na sila hanggang nagkuha na sila full-time na sa armado. Pero ganun, Master, ba? Kasi alam mo, malaki yun kasi noon kasi nga hindi pa pumutok noon ang all-out war. Yung CQB kasi yan yung CQB diba? ang ginamit namin. Kumbaga wala pa nga LRR noon. Wala pang LRR noon. Hindi pa nabubuo ang LRC noon. Kumbaga itong unang score na to kasi, score ng Ranger na CQB na Ranger talaga trained for trained for jungle fighting. Pero yung nga, kung kinakailangan, wagwagan din kahit sa urban. So ano mo nung Master? Kasi iba. Pero maganda refresher kasi kayo noon. Refresher kami, sir. Tapos nagamit namin talaga yung tinuro ng sir. Kanang PNP ang nagturo sa amin, sir. Galing sir. Kanang galing Kamprami. Kasi wala pa namang LRR noon. So sir. Talagang PNP nga yung nagtuturo sa Ranger noon ng CQB. Sila ang nagturo namin talaga yan, sir. Kaya kuha namin yung tinuro nila, nagagamit namin doon yung tinuro nila. Kaya, sir, yung casualty, sir, sa amin, side sa amin, wala talaga, sir, na minimize, sir. Tapos, walang nadamay na civilian, sir. Yun nakaganda sa CQB, sir. Walang nadamay nga civilian. Yung NP talaga. Anong ginawa nyo para walang madamay talaga? Kasi ang pagkakwento ni Master Ledesma, nakwento na niya na ito kaya nga magkasama nga kayo, di ba? Nakwento niya na ito na yung talagang daming civilian pala. So, maraming civilian. Pero ang focus namin sa putok, sir, yung doon talaga sa loob sa bahay. Doon sa loob sa bahay. Kasi yung kuha namin, sabi ni Captain Andres, kaya siya ang nagdala namin, si XO, ang nagdala namin sa pag-raid namin, pag-CQB, sabi niya, iwasan natin na may casualty sa atin at saka yung casualty sa civilian. Iwasan natin. Yung focus natin, yung tinuro sa PNP sa atin, gagamitin natin. Basta yung focus sa putok, huwag kayong magpataka ng basta-basta magpaputok dito sa kaliwa kay maraming tao dito sa kaliwa. So dito pa lang sa mapa, kay bago kami nag-move, nagkuhan si Captain Andres, yung XO namin. Sinabi niya, ito, ganito, yun. Sa mapa, tinuldukan na yung mga bahay-bahay na yun lang ang may laman. Ito, 4 na bahay. So doon man kami natas sa unang bahay, kay bali 3 team lang kami ang nagpunta doon. 3 team. Team ni Sergeant Pedregosa, ni Master Ledesma, o ni Sergeant Olivares. Team leader na ba si Master Ledesma nun? Team leader na, sir. Mas senior pala sa inyo, Master Ledesma? Si B9 man yan, sir. Si B9? Si B9. Sila ang magkakabatch yung 3 yan, sir. Sila ni Sergeant Pedregosa, Olivares, sila ang yan, sir. Si Olivares na, ano pangalan ni Master? Ilonggo ba? Ilonggo yan, sir. Ilonggo. Ilonggo yan, sir. So, yun, sir, na kami, yung una sa amin yun nga bahay. So, yun na. Assault kami talaga, diretso-diretso. Kaya sabi ni Captain Andres, sige, i-assault na yun. Pag-assault namin, wala nang nagawa ang kalaban, sir. Kasi tulog man. Kaya siguro pagod sila sa sa kagwardya ng araw, sir. Kasi parang nagpulong-pulong sila doon sa bahay, sa loob, sir ba? Nagpulong-pulong. Then pagkatapos, tulog sila. Ang mga tao, iwanan rin. And tapos yung iba, naglaro ng basketball, yung mga NPA. Kaya yung mga baril nila, nakuha namin doon sa loob. So pag assault namin, yun na, nagputukan na, yung putok namin, loob lang diretso talaga yan, sir. Walang paputok na sa labas. Walang nagpaputok. Yung tumakbo sa labas, hindi namin na pinaputukan, sir. Basta walang baril. Pero kung may dalang baril, doon na paputukan namin yung may baril. Pero mahirap talaga itama, sir, kung ganyan-ganyan ang tao, sir. Tapos mahirap din sir, kasi may mga civilian ba, parang nahalo, sir. Nahalo. So, yan ang pinakamadelikado. Kaya ang namin, sir,
hindi namin gusto na kuan, sabi ni Captain Andres na kailangan walang casualty sa civilian. O kahit kuan tayo kanang although mapatay ang NPA natin, basta NPA yun, hindi yung civilian. Kaya doon putukan hanggang na ang kuha namin, yung unang bahay na kuha na namin, may dalawa nang nakuha namin doon sa likod kasi tumakbo man. Inano ng kuan, kasama ko doon, na trap sila. Kaya tinalian, itabi na sila. Wala na, tinabi na sila. So hanggang ayun na, pumasok na ako, sir. Nakuha ko na yung mga baril dito. Tinapon ko doon sa labas kaya para magkaroon sila ng mga baril doon sa labas. Yung 3 baril ko na dala-dala, binigay ko talaga sa team leader ko. Ikaw, Sergeant, sa'yo yan. Sa'yo yan. Then yung isa sa kabats ko, binigay ko. Kasi yan sinasabi ni Master kasi nung panahon kasi na yon, isang baril na makuha mo, 1 rank higher, kaya yung panahon na yon. Pero sige nga, Master, ikwento mo nga yung fighting spirit ng Ranger. Ganito kasi batang-bata ka nun. At saka yung solid kasi yung grupo nyo na 815. Although magagaling lahat, pero 815 kasi yan yung pag-alis kasi nila ng training, tapos ng training nila, bagbagan lahat. Pagkabol kina Abu Sabaya o Lautwar. Si Redante Maranan, inaanak ko, classmate ko, di ba? Oo, sir. Si Mar. Oo, sir. Taga-Tagum yan, sir. Oo, yan, sir. So, ikwento mo nga yung fighting spirit ng Ranger. Yung katulad mo nun, di ba? Private ka, napalaban ka na agad sa Maguindanao. Private ka, napalaban ka kaagad dito sa CQB naman. Puhunan, skill patay talaga. Sir. Ikwento mo nga yung gano'n na, ano ba yung skill patay? Ano ba talaga yan? Ano yung tipong, kasi bagbagan talaga birahe talaga Ikwento mo nga yun yung utak ng Ranger ng mga panahon na. Hanggang ngayon naman, parehong-pareho pa rin. Sir. Yung panahon na yun, sir, bali, ang tinuro nila sa amin, bali yung kasi mga private pa kami. So, inano kami, bawat namin isa, may senior ang nagdotrain palagi sa amin. May senior. Bawat isa namin na private, may isa talaga nga i-assign. Si CO, si Captain Salis, may isa para magdotrain sa amin na kung ma-enkwentro kami, huwag kayong basta-basta sila ang nagturo sa amin. Pagka-enkwentro namin doon sa Bantog, sir, sabi ng team leader namin, basta makinig lang kayo sa kuman. Sa kuman ng team leader dito sa akin, makinig kayo para walang mangyari sa atin. Pag sabi ko assault, wag nang basta-basta. So doon kami, sir, na private, nagkaroon kami ng buo nga loob, sir. Dahil sa mga tinuturo ng senior namin na wag tayo basta andyan na sa sa bakbakan na, diretso-diretso na yan. Tapos kung may mga wag nating iwanan. Doon talaga ako nakaranas ng sir, na ganito pala ang sa Ranger, na sabi nila walang iwanan. Walang iwanan. Buong loob tayo na maglusob. So tapos bali yung kahit private ka, yung fighting spirit mo talaga nakapokus talaga ka sa enkwentro. Hindi yun nga yung basta-basta lang ka nga magpaiwan ka sabay-sabay talaga yan, sir. Sabay-sabay talaga. Walang magpahuli. Kasi kung mahuli ka, magpaputok ka, yun ang i-dotrain namin sa school nga, sir. Pag Ranger ko, doon ko na natutunan na yun pala, ganito pala ang gagawin. Pag enkwentro ka, kailangan, kung gusto ka magpaputok, dito ka, linya ka. Huwag kang dito sa huli. Tapos, buo talaga ang loob, sir. Sige, yun ang gusto kong tanungin sa'yo.
yung buo ang loob, ano ba ibig sabihin nun sa Ranger? Pagiging buo ang loob, ikwento mo, ano ibig sabihin nun? Bali, sabi nila nga, buo ang loob. Bali, kung andyan na ka sa bakbakan, wala nang atrasan, sir. Wala nang atrasan. Bali, assault talaga, hindi na mag-atras. Tapos, sabihin ng ng team leader na, sige, assault tayo. Huwag tayong kasi seconds lang ang pagitan. Kung magkamali tayo ang dihado sa bakbakan. So kaya hindi pa nakaposisyon ang kalaban, yun na assault na tayo para hindi na makaposisyon ang kalaban. Kaya doon nagpasalamat ako sa unang-una sa mga officer na nagturo namin sa regiment na kailangan maging matatag ka sa labanan. Buo ang loob. Huwag kang pa dalos-dalos. Pag sabi assault, hindi ka talaga magpaiwan. Kasi kung magpaiwan ka, baka ikaw na lang maiwan doon. Wala na. Andun na yung mga kasamahan mo doon sa harapan. Ikaw andun pa. Baka ikaw pa ang madisgrasya doon. Kasi ang tinuturo sa atin, sir, na kung makakuha ng kalaban, diretso-diretso talaga. Hindi na yun nga may pa. Mag-alanganin, sir ba? Mag-alanganin. Walang alanganin. Walang alanganin. Yun pala yung Walang alanganin. Diretso-diretso talaga. Yun ang turo nila sa mga senior namin. Kaya nakuha ko sa mga senior ko, sila Sergeant Olivares, Sergeant Pedregosa. Ermelindo. Yun palang first name niya. Ermelindo, di ba? Ermelindo din. Sila ni Master Ledesma. Corporal pa siya noon. Sila ang nagturo sa amin na ganito ang gawin para hindi tayo makaswalti. Kasi kung mag-alanganin, sabi nila, kung mag-alanganin ka, baka makaposisyon ang kalaban, andito na tayo. Parang na-surprise natin sila. So kaya wag natin pagbigyan sila nga makaposisyon pa. Kaya buo tayo na mag sabay-sabay na maglusob para